mamaya. Hello. Ayan, wait lang po tayo ng ilang minuto bago po tayo mag-umpisa po sa ating live streaming. Hello, good evening po sa lahat. Sa lahat po ng sumabaybay po ng ating live stream ng Speak Life National Ministries. Ayan po, keep on tagging and mentioning po sa gustong makarinig ng salita ng Diyos. Good evening po sa lahat. Good evening po. Naririnig po ba ako? Hello, Pastor Jay. Okay lang po ako. Malamig na po dito. Sobrang lamig. Ayan. 3 minutes po. Mag-uumpisa na po tayo.
po. Start na po tayo. Ayan. Bago po tayo magsimula po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa na sumusumabaybay po sa live stream na to ng Speak Life National Ministries. At nasa 76 na po tayo sa 100 Speak Life live stream proclaiming Christ in the city. Nasa Acts po 17:16-34. Ayan po, isa pong mapagpalang gabi sa lahat po ng nanunood, sa lahat po na sumusubaybay, at isang mapagpalang tanghaling malamig po dito sa amin. Sa Morocco, sobra po talagang ang lamig-lamig na po talaga, di kaya na ng isa or dalawa lang, tatlo na ang suot kong damit. So, purihin ang Diyos na buhay. Bago po tayo dadako sa sharing, opening prayer po muna tayo at naway gabayan tayo ng Panginoon sa araw na ito. Ang kanyang banal na espiritu ay siyang baba sa ating kalagitnaan, lalo na sa aking paligid dito. Higit sa lahat, Lord, sa iyo lamang kami umaasa at nagtitiwala sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang makapangyarihang Diyos na walang nakakahigit, walang nakakatulad. Panginoong Jesucristo, Lord, narito po kami upang po ipahayag ang iyong salita at pagbulay-bulayan po namin ito, pag-aralan po namin ito, Panginoon, Lord God, tungkol po sa Gawa 17 verse 16-34, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, sa mga oras na ito, nawa po ang aking kapaligiran ay bigyan niyo po ng kapayapaan at kaliwanagan, Panginoon, na wala pong gagawa ng kaaway, Panginoon, na ito po'y magdidistract po sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God. At Lord, I pray, Panginoon, sa lahat po ng nakikinig ng iyong salita, Lord God, touch din, Panginoon, sa kanilang puso at isipan, Lord God, na nawa po, Lord God, sa pagbabahagi ng salita sa pamamagitan ng iyong abang lingkod na ito, Panginoon, ay daluyan, maging instrumento pa kung daluyan ng pagpapala sa kanila, Panginoon, Lord God. Lord, I pray today, Panginoon, na ang iyo pong kapayapaan, ang iyo pong kaunawaan, ang siyang mangingibabaw, Panginoon, at ang iyo pong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang mangunguna sa aming kalagitnaan, O Lord. Lord, we pray, Panginoon, sa aming mga kasalanang gawa, Panginoon, Lord, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa araw-araw sa aming mga pagkakamali, lihiman o hayag, Panginoon, sadya man o di sadya, Lord, batid mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord, at ikaw lang ang nakakita nito, Panginoon, Lord, at dalangin at hiningi po namin ito, Lord, ng kapatawaran sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan, Panginoon, lalo na po sa aming mga pagkukulang, Lord, sa iyo, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong habag, biyaya, at pagpapala ay maranasan namin, Lord God, sa araw-araw naming buhay, Panginoon, Lord. At dalangin namin, Lord, ang iyong gabay at proteksyon, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, at sa iyong pong abang lingkod na ito, Panginoon, ang iyong gabay at pag-iingat, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa live stream na ito, Lord God, na ito po'y daluyan ng pagbabahagi ng salita, Lord God, sa mga sulok ng mundo, Panginoon. Kahit malayo man ako sa iyong sa iyong panambahan, Panginoon, patuloy pa rin ng iyong gabay at pag-iingat, Panginoon, lalo na po sa aking buhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, in Jesus' name I pray, Amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos na buhay. Ayan, magandang gabi ulit po sa inyo dyan. At ngayon po, before po ako mag-start, so mag-testimony po ako kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kahapon pa po ako na nabiblessed kasi lahat ng siguro na it's not enough pa ang 5 minutes sa akin para patuloy akong magpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok na nandito ako, sa kabila ng mga kabutihan na naranasan ko ng Panginoon na talagang masasabi kong hindi ako pinapabayaan ng Diyos, talagang ang pag-ibig at ang kabutihan ng Diyos lagi kong nararanasan sa araw-araw. Kahapon pa po ako talagang
gusto kong i-share sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng mga nararanasan ko ditong mga pagsubok, mga sobra pong talagang napakahirap po talaga na malayo ka sa pamilya, malungkot po talaga. Lalo na malapit na ngayon ang Pasko. So this is my first time na malalayo ako sa pamilya ko for the first time ng Pasko na hindi ko sila makakasama. Subalit ang kabutihan ng Diyos ay patuloy talagang naranasan ko sa araw-araw. Although sa linggong ito, sobra po talagang pagsubok sa trabaho ko ang naranasan ko. Pero kay buti talaga ng Diyos kasi kahit papano sa trabaho ko na to is may time talaga ako na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. So nakaka-bless kasi kahit marami akong trabaho. So nakakapaglaan talaga akong makakapagbabad ng salita ng Diyos, makikinig ng kanyang mga awiting makalangit. Unang-una po, so nung first time ko po na nag-live dito, yung sinabi ko nga po sa inyo na yung tungkol ko sa trabaho doon sa Saudi Arabia na dinala kami dito sa Morocco, 3 kaming Pinay. So balit sa kamalasang sitwasyon baga is hindi nakatagpo ako ng amo na sobrang bait matulog. Talagang naranasan namin yung hirap sa trabaho, gutom, nagkakasakit na kami sa sobrang trabaho na kunti lang ang tulog namin, 4 to 3 hours lang yung tulog namin, tapos kinabukasan sobra po kasing laki ng bahay mansion. So dinala kami dito last May kami nandito. So dito ako nag-4 na buwan. So baguhan ako dito sa Morocco. So nung time na yon talagang hindi ko na nakaya. Sabi ko sa sarili ko, Lord, hindi ako uuwi ng Pilipinas na bigo. Kasi may purpose ako kung bakit ako nandito. May purpose kaming mag-asawa. Kami ni Pastor Bong na yung pagpunta ko dito is makatulong sa iglesia ng ministry ng Badian. Talagang sabi ko, Lord, hindi ko to titiisin. Gagawa ako ng paraan, Lord, na loobin nyo na nasamahan mo ako sa planong ito. So nag-run away po ako. Ayun, umalis kasi ako kasi hindi ko na talaga kaya, ang hirap talaga, gutom. Talagang ginutom talaga kami ng amo namin na sobrang bait talaga matulog. So ginutom kami, sabi ko sa mga kasama ko, tulungan nyo akong makalabas. Ayun, tinulungan ako ng 2 kong Pilipina na kasama. Gusto nga sana nilang sumama sa akin, kaso ang nangyari, yung 2 kong kasama, hindi nila dala ang dokumento. Kumpleto ako ng dala. So nung time na yon, alam nyo, nanginginig ako sa buong buhay ko na ngayon ko lang magagawa. Yung nginig, yung takot na masasabi ko kung simpleng pananaw bilang isang tao na masasabi mo wala akong direksyon na patutunguhan. Subalit, sabi ng kasama ko, Lisa, sabi niya, before ka mag-alis, sabi niya, manalangin ka muna. So, yun ang ginawa ko, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Makalabas lang ako dito talaga, sabi ko. And nung pagkalabas talaga ko, as in bit-bit ko lang talaga is bag lang, tapos naka-uniform pa ako. So wala akong dalang gaano kasi yung lahat ng gamit ko is naiwan ko sa Saudi Arabia. Kasi yung balak namin is just mag-vacation lang dito. So kunting gamit lang dala ko. Sabi, alam nyo, nanginginig akong bumaba ng apartment kasi nasa 3rd floor kami. Bumibili, sabi ko, Lord, Lord, makalabas ako na i-clear mo lang yung daan na wala yung caretaker sa baba. So, talagang purihin ng Diyos na buhay. Talagang pagbaba ko, walang tao. So, nakalabas ako ng Ang kaso, sabi ko, saan ako pupunta? As in, wala talaga akong sabi ko, nung nag-contact na ako, nasa labas na ako, sabi ko, may maisip lang talaga akong Pilipina talaga. Sasama talaga ako kasi gusto ko talagang makaalis to. So may na-contact naman akong Pilipina. Kanya, ate, so pwede mo ba akong tulungan? Sabi niya, wala akong mapuntahan siya. Sabi niya, bakit? Marami kang dala. Sabi niya, runaway ako, te. Ganun. Sabi niya, ganun, hindi na yan bago dito sa Morocco kasi marami talagang naglaran-away ng mga Pinay, especially lalo na talaga sa Saudi Arabia. Kasi nga, lalo na pag mababait ang mga among, hindi talaga, as in talagang
makatao yung pagtrato baga. So, anong nangyari nun? Ayun, nakalabas na ako. Sa awa naman ng Panginoon is, after 2 days, nag-start naman ako ng bagong trabaho. Talagang tunay na hindi ako pinabayaan ni Lord. No? So, that time, nung July ako nag-start ng bagong trabaho, bagong employer, sa kabutihan naman ng Panginoon is, puro mababait yung amo ko. Puro mababait. Wala talaga akong masabi. Tapos yung alaga ko, sobrang bait. So, nagsi 3 months ako doon. Tapos, umalis ako kasi nagkakasakit din ako ng 10 araw kasi taas in puyat din. So, ngayon, nagbago ako ng amo ulit ngayon. Nasa 1 month and a half na po ako ngayon sa bago kong amo. Super blessed po ako. Napakabait po talaga ng mga amo ko at talagang may time talaga ako na magbasa ng Bible kasi yung mga alaga ko is malalaki na. And then after that, hindi ko naman nakakalimutan yung purpose ni Lord sa akin na kahit habang malayo tayo, wala man tayo sa Pinas, is nakakapag-share po ako ng salita ng Diyos sa mga kasama ko, even though naalala ko na naman yung dalawa kong kaibigan na Moroccan at saka African, na lagi ko silang binabahagayan ng salita ng Diyos. Every time na sabi ko may magla-live stream, sabi ko, chinichi ko, manood kayo kasi maganda talaga. So, habang nanonood sila, the curiosity is there naman talaga kasi yung isa kong kaibigan is Muslim, tapos yung isa is Christian, pero hindi naman kasi niya naiintindihan kasi Tagalog kasi yung natin. So, nagtatanong sila sa akin through chat, sabi niya, Lisa, pwede ba paki-explain mo sa amin? So, nagkakaroon ako ng encouragement na ibahagi ang katotohanan sa kanila, ibahagi ang salita ng Panginoon natin na si Jesucristo. So, nagkakaroon sila ng open-minded dyan. Bakit ganon ang mga Kristiyano? Bakit naniniwala kayo na si Jesucristo ganito, ganyan? Sabi ko, pinapaliwanag ko sa kanila ang katotohanan. So hanggang ngayon, I'm super blessed kasi even do sa mga bago kong kasama dito sa bagong apartment, lumipat na po kasi ako, ang apartment ko is malapit na sa trabaho ko. So sobra pong blessed kasi nakakatipid na po talaga ako ng pamasahe. Binabahagi ko rin sa kanila ang salita ng Diyos. Even though na iba-iba kami ng belief dito, may Katoliko, may Iglesia ni Cristo akong kasama, tapos may isa pang saksi ni Jehovah akong kasama dito. So, kahit ganun pa man, we respect each other naman sa mga belief. Pero para sa lingkod ng Panginoon na nakakaalam at nakakaalam ng katotohanan tungkol kay Kristo, sinishare ko po din sa kanila. So, bali nagkakaroon sila ng kalinawan bakit ganito ang born again. So napaka-bless po ng Panginoon, and then napaka-bless ko po sa Panginoon kasi lahat ng kabutihan ng Diyos talagang nararanasan ko dito sa Morocco. And then yesterday po, we went po sa Philippine Embassy to report po na i-clarify yung name ko sa So, nandun kahapon po, kasi tanghali na po ako ng Friday lumabas. Alauna na, sabi ko kay Ate Edith, sabi ko, pwede mo ba akong samahan pumunta ng Pulo kasi gusto ko i-clarify yung name ko. And then, pumunta po kami kahapon, as in kabog-kabog po talaga ang dibdib ko kasi magre-report ako. As in, sabi ni Ate Edith, sabi ko, hindi ba akong mapapagalitan? Sabi niya, hindi ka naman mapapagalitan, mababait naman ang mga OWA dyan. So, nagpunta po kami kahapon. Sabi, grabing panalangin ko sa Panginoon ko, Lord, sana Lord, makatagpo man lang ako yung staff na mabait. And then kahapon po, as in talagang sobrang blessed ako kasi napakabait ng babae, nauunawaan talaga niya yung sitwasyon ko. Sabi niya, bakit hindi ka tumawag sa amin agad at nang ma-rescue ka namin? Sabi ko, Madam, baguhan lang po kami dito sa Morocco, paano ako makakatawag? Wala kang number, wala din nga kaming wala, ang sahod namin is hindi naman cash, through bank naman, so wala kaming ang pera na dirhams. Sabi ko, so paano ka nakalabas? Sabi ko, lang pa ako,
nanalangin ako sa Panginoon na makalabas ako at may masalubong man lang akong isang Pilipina baga na tutulong sa akin. Tiyo, grabing lakas ng loob mo, te. Sabi niya gano'n. Sabi ko, may Panginoon po kasi ako kaya alam ko ang lahat ng ginagawa ko, gagabayan ako ng Diyos, sabi niya. So, doon, nangyari po is, kinuha niya yung passport ko, pati yung contract ko sa Saudi Arabia, dala-dala ko po lahat, pati yung Ikama ID ko, yung residence ID ng Saudi Arabia, kinuha niya, tapos sinirox niya. Tapos may pinilapan pa akong form doon, tapos affidavit, nagsalaysay din ako ng testimony ko sa affidavit, tapos pinapirmahan niya. Tapos pinirma niya din. Sabi niya sa akin, ma'am, tatawagan na lang kita ulit sa WhatsApp if matataka na po yung yung documents ko for clarification sa pangalan ko kasi po ko pa kasi nila yan sa immigration po dito sa Morocco and then sa police station po. So ang nangyari, sabi ko kahapon, sabi ko, Lord, thank you Lord, para akong nabunutan ng tinik. Nasa 7 buwan kong nanatili sa abroad. Ngayon lang ako parang gumaan yung pakiramdam ko na clarified na yung name ko. So, sabi ko, purihin ng Diyos na buhay na talagang masasabi ko na makakuha na ako ng visa dito. Magiging legal na yung pagtatrabaho ko dito sa Morocco. Sobrang nakaka-bless po talaga. So, kahapon sobrang saya ko. Hindi ko na napansin na yung lakad namin ni ate napakalayo na pala. Pag-uwi namin sobrang gutom talaga. So, purihin ng Diyos na buhay kasi kahit papano yung agam-agam ko napalitan ng kagalakan. Kaya sabi ko, Lord, salamat talaga. Napakabuti mo talaga sa akin na kahit kailan hindi mo ako iniwan. Yung pag-alala ko, nawala na sa sarili ko. Gumaan ang pakiramdam ko kahapon. Kaya sobrang thankful ako kay Lord na sabi ko, Lord, this is it. Magiging legal na yung application ko form for the visa. Sabi ko, makakauwi ako ng Pilipinas. Hopefully, by God's will, ng 2027. Sabi ko, makaipon lang ako ng pamasayan. Hopefully, na I pray na may employer, itong employer ko nga sana, sabi ko, parang hindi ko nakikitaan ng baga na way na siya sa akin ng visa kasi medyo kurepot. Sabi ko, bahala ka na Lord kung anong basta magiging legal lang yung processing ng documents ko dito, okay na sa akin. So, ayan po, sobrang blessed kasi gumaan na po talaga yung pakiramdam ko sa Lord at yung sa buhay ko. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos na patuloy po tayong lumalakad ayon sa kanyang katwiran at higit po sa lahat, panghawakan po natin ang salita ng Diyos na hindi niya tayo iiwan ni pabayaan. Ayan. Ayan din. Kaya doon naman po sa recap, wala pa akong may recap kasi bukas pa po ang Sunday. So pasensya na po jump in na tayo doon sa sharing kasi wala tayong recap. Ayan. Ayan. Dito na po tayo sa sharing. Babasahin ko muna dito sa mga gawa 17 hanggang 34. Ayan. Ang sabi po dito, habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ng lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinaguga roon sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos at sino mang makatagpo niyan sa liwasang bayang araw-araw. Sa 18, nakipagtalo rin sa kanyang ilang mga pilosopong Griego ng mga Epikuryo at Estoiko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi iyon dahil sa nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay.
Sa 19, siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinatanong, "Maari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang nanirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo." Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa iyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na iyong sinasamba kahit hindi nyo nakilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi nanirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matatagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang Kanyang pagka-Diyos mailarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya sa mga ito. Ngunit, ngayon ay inutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat na muli niyang binuhay ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. So, sa ibang lahi nito is, sa ibang salin nito is, dimakit. Sinabi naman ng iba, nais naming mapapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumasampalataya sa Diyos, kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. Purihin ang salita ng Diyos. Ayan po. Dito po sa Acts 17:34. Ano po ba ang nais ipahayag ng Panginoon dito? Sa pamamagitan po ni Pablo. Sa pamamagitan ni Pablo, dito po na pinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Atenas kung sino ang Panginoong Hesukristo. So, dito po sa first thing po, is sa verse 23 po, makikita po natin ang sinasabing, first thing is the unknown God. So, ang hindi kilalang Diyos. Paul starts by acknowledging the Athenians' religiosity and notice the altar is engraved. So may nakasulat to unknown God. He uses this a point of connection to introduce them to the God they didn't know. So ito yung ginamit ni Pablo bilang isang punto upang ipakilala ang Diyos, upang ipakilala sa kanila ang Diyos na hindi nila kilala. So sabi ni Pablo, ipakilala ko sa inyo ang Diyos na hindi nakilala. Ano ba sinabi doon sa 23? Basahin po natin ulit sa 23 para hindi po tayo sinsya na po, kinakabahan. So sa 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat
sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakilala, ay siya kung ipinapahayag sa inyo. So ito yung sinasabi ni Pablo sa mga Atinas. So doon po sa Gawa 14:7, so 14:17, ano po bang sinasabi doon sa Gawa 14:17? At gayon man ay hindi nagpabayang nagbibigay ng totoo tungkol sa kanyang sarili, na gumawa ng mabuti at nagbibigay sa inyo ng ulan galing sa langit at ng panahong sagana, na pinuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. So makikita din po natin ito sa Roma 1 verse 20, Deuteronomy 11:14, Awit 4:7 at sa Jobs 5:10. So ito pong dito po nakasupport dito sa Gawa 14:17 kung sino ang Lord. Amen. So sa Roma 1:19-20, ano rin po sinasabi doon? Sapagkat ang nakikita tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila, ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. So sa dati pa lang, sa lumang tipan pa lang, ipinakilala na sa kanila ang Panginoon. Subalit, sabi nga, ang sumusunod sa Diyos, dalawang rason lang yan. Either nakakita ng miracle or either yung isa is naniniwala na talagang si Kristo ang Diyos. Amen. So, dito, pinapakilala ni Paul kung sino ang Diyos. So makikita din po natin yan sa Zacarias 14:9, nang sinasabi ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh, siya lamang at ang kanyang pangalan lamang ang kilalanin ng lahat. So, there is no other name. Just only one name, that is Jesus Christ. Yung gospel natin ngayon na ipapahayag ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Ang makapangyarihang Diyos. Ang mapagmahal na Diyos sa lahat. Amen? So, napakabuti po ng Diyos dahil tayong mga Kristiyano, pinapakilala sa atin kung sino si Lord through our pastors, through our ministers, through our workers. Nakapa-bless po talaga na nakilala natin si Jesus. So, ito po yung way natin na ipapakalinin natin sa iba kung sino si Christ sa buhay natin. Amen? So, sa pangalawa, doon po tayo sa Acts 17 verse 16-22. Ang pangalawa is God's nature o yung kalikasan ng Diyos. Paul explained that God is the creator of the world and everything in it. He doesn't live in the temple made by the human and isn't served by human hands. Instead, He is the one who gives life and breath to all people. So napakaliwanag po ng salita ni Paul na lahat na meron tayo, hininga, lahat ng nakikita natin, ito ay galing sa Diyos. Ito ay ginawa ng Diyos. Lahat na meron tayo, ginawa ito ng Diyos para sa atin. Amen? So, ipinaliwanag ni Pablo na ang Diyos ang lumikha ng mundo at lahat ng bagay dito. Hindi siya nakatira sa mga gawa ng tao. Amen? So, kanina po is, nagpasintabi ako sa katabi ko dito sa simbahan kasi, dito sa room kasi, Katoliko. So, Catholic po siya. Sabi ko, ate, medyo pasintabi lang ako sa iyo. Medyo based din po sa paniniwala mo yung mamaya yung topic ko. So, pasintabi lang kung masaktan ko yung kalooban mo kasi iba nga yung pananaw niya. So, pinapaunawa ko rin naman sa kanya. Sabi niya, okay lang, Day, walang problema. Sabi niya, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nais nating marinig. So, napaka-bless po dahil nauunawaan nila. So, sabi ko, yung ipinapaunawa ko sa kanila, nauunawaan nila. Amen? So, hindi siya pinaglilingkuran ng gawa ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay buhay at hininga sa lahat ng tao. So, napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yan po ang lagi nating iisipin, na lahat meron tayo, galing ito sa Diyos. Ang lahat na meron tayo, pwede po itong alisin ng Diyos sa atin kung hindi po tayo mananatili at sumunod sa kanyang kalooban. Amen? So, isipin po natin,
Isipin po natin, apart from you, Lord, I can't do anything. Apart from you, Lord, I can't do nothing. Amen? Na lahat ng bagay ito ay galing sa Diyos. So, ang nais lang ng Panginoon is kilalanin natin siya ng gusto. Mahalin natin siya ng gusto. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Yun ang nais na ipinaliwanag ni Pablo sa mga taga-Atinas, na ang totoong Diyos hindi gawa ng tao, hindi likha ng tao. Amen? Napakaano po talaga ng topic na to, na minsan sabi ko nga is galing din ako sa napakaano po talaga, galing din kasi ako sa Katoliko. So masasabi ko talaga na napaka-bless ko na dahil nakilala ko kung sino si Kristo sa buhay ko. Amen? Yung sinasabi ni Pablo doon na hindi gawa ng tao, o hindi siya nakatira sa templo ng gawa ng tao. Amen? So, isang pinagbabasihan ni Pablo yung pakikipag-ugnayan sa kanilang kultura. So, ginamit ito ni Pablo, yung kultura at filosofiya ng mga Atinas, upang ipaunawa ang Ibanghilyo, ang mensahe tungkol kay Kristo. So, ito yung ginamit ni Pablo. Amen? Yung kultura at filosofiya ng Atinas upang ipaunawa sa kanila na si Kristo ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. Hindi siya pinaglilingkuran ng gawa ng tao. Si Kristo ay nakatingin sa atin. Amen? Nararamdaman natin ang kanyang presensya. Amen? Sabi nga doon sa awit 50, 10-12, Tagalog. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol. Nakilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magugutom ay hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. So makikita rin po natin ito sa awit 104 verse 20 to 21. Amen? So napakalinaw po. Lahat ay ito sa Panginoon. Makikita din po natin sa Isaiah 42 verse 5. Ganito ang sabi ng Diyos na lumikha ng langit at naglalakad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nagsilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hininga sa bayang nito at ng diwa sa kanila na nagsisilaka dito. At makikita din po natin ito sa Gawa 17 verse 24, Genesis verse 1 to 1, chapter 1 verse 1, Gawa 17 verse 25. So ano na lang po So malinaw po na everything we have, everything what we see is come from God and nothing else. Okay? So, pangatlo is repentance and judgment. Ito yung pagsisisi at paghuhukom. So, makikita natin doon sa verse 31 ng Gawa 17, 16, 34, dito po sa 31. Basahin natin at nang malinaw. Ang sabi dito sa 31, sapagkat itinakda ng niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat na muli niyang binuhay ang taong iyon. Excuse me. So dito, Paul calls the people to repent, warning them that God will judge the world in righteousness. Through the man he has appointed, and that is Jesus Christ, he provides proof of this by raising Jesus from the dead. So, ito yung tinawag ni Pablo ang mga tao. Ikaw ba naman, dito kasi minsan may maririnig ako kasi, Muslims country. May nagsasalita dito na yung sinasamba nilang alabaga, may sumisigaw. What if ikaw na nasa sitwasyon na to, isisigaw mo, magsisi na kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Some people are curious. Some people are interested to know anong sinisigaw mo, bakit ganun ang sigaw mo. Amen?
So itong ginawa ni Pablo, tinawag ni Pablo ang mga tao na magsisi at talikuran at binabalaan niya siya na binabalaan sila na hatulan ng Diyos ang mundo at ang katarungan sa pamamagitan ng kanyang hinirang na si Jesucristo. So dito ibinigay niya ang patunay nito sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli kay Jesucristo. 'Di ba? Dito po natin makikita sa Roma 2:4. Ano po bang sinasabi doon? O hinamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. O hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay nag-aakay sa iyo sa pagsisisi? Amen? At makikita din po natin yan sa karunungan ni Solomon 11:23. So, dito, yung repentance and judgments, pagsisisi at paghukom, natataon po talaga sa panahon na to. Especially po talaga na, hindi ko rin masasabi na not this time, sa mga panahon na sa mga kalamidad na nangyari sa atin, sa mga climate change, sa mga giyera sa ibang bansa, mga awayan, talagang biblical na po talaga. Subalit, ang laging ipinapaunawa sa atin ng Panginoon, araw-araw tayong humihingi ng pagsisisi sa mga kasalanan ginawa natin sa araw-araw. Nobody's perfect. Every time we can make mistakes. Every minute we can make mistakes. Kahit sa isip mo lang nagkakamali na tayo. Sa isip mo lang nagkakamali ka na. Kahit ako. So, no one talaga is perfect. So, ito yung sinabi ni Paul sa mga taga-Atinas. Tinawag niya ang mga tao na magsisisi at pagdating ng panahon, huhukuman ng Diyos ayon sa kanyang kabutihan. Amen? So, napaka-importante po talaga ang repentance. If wala kang repentance sa sarili mo, hindi mo makikita ang Diyos. Hindi mo madarama ang Diyos kung patuloy kang nananahan, kung patuloy kang naninirahan sa iyong mga makasalibutang mga kasalanan. Amen? So, ang nais lang ng Panginoon sa ating buhay is lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kasi pagdating ng panahon, pagdating na in our time, si Lord lang ang nakakaalam. Amen? Maliligtas tayo. Amen? So, makikita din natin to sa mga Gawa 24:25. At habang siya'y nakikipag-usap sa kanila tungkol sa pananampalataya kay Kristo, tungkol sa katarungan, tungkol sa pagpipigil sa sarili, at tungkol sa darating ng paghuhukom, natatakot si Felix. Makikita din po natin ito sa Galatia 5:23, 2 Pedro 1:6. Ko dito, sino po ba dito si Felix? Bakit nami-mention siya doon sa Gawa 24:25? So, si Felix po ay isang Romanong gobernador ng Judea. So, bakit siya, ipapaliwanag natin kung bakit siya nami-mention doon sa Gawa 24:25. So, si Felix po ay isang Romanong gobernador ng Judea. Siya ay isang dating alipin na naging paborito ni Claudius Caesar. So, hindi po si Caesar Chinga, Claudius Caesar. At naging gobernador dahil sa impluwensya ng kanyang kapatid na si Palos. So, si Felix po ay kilala sa kanyang pagiging malupit. Amen? Walang kamalayan at may ugali na hindi maganda. So, si Felix ay may papel sa Biblia sa Gawa 24:25 kung saan siya ay nakinig ng sermon ni Pablo tungkol sa katarungan, pagpipigil sa sarili at paghuhukom sa hinaharap. So, ang sermon ni Pablo ay nagdudulot ng takot kay Felix. Subalit si Felix, hindi pa rin nagbabalik loob. So, matigas pa rin ang kalooban ni Felix. Amen? So, most of us, ito ang malungkot na talaga malungkot talaga na pag-iisipin baga na kahit Kristiyano na tayo, kahit tinataniman na tayo ng salita ni Lord through our pastors, our ministers, andyan ka pa rin.
andyan ka pa rin sa namumuhay sa kasalanan. Hindi pa rin nalalayo sa iyo yung mga makamundong gawa. Amen? Lalo na yung pagpipigil sa sarili is very important po talaga. Yung humility. Amen? Yung pagkukumbaba. Ang pagkukumbaba po talaga is very, very, po talaga, importante ito po talaga na ugali ng isang Kristiyano. Kasi once na may pagsubok ang darating sa buhay mo, matuto kang mapagkumbaba dahil naglilinon ka sa pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. So, mostly, kadalasan talaga is, sad to say na, hindi naman ako nagja-judge, pero nakikita ko rin baga, na meron pa tayong natitira sa ating pag-uugali, especially, ang pinakamabigat talaga sa atin, yung may natitira pa tayong pride sa puso natin, yung pag-uugali natin. Hirap po talagang baguhin, sis. Hindi po talaga, ito yung paninindigan ko, sis, bitchay. Hindi po. Kahit gaano katigas ang puso mo, kayang palumbutin ng Lord yan. Amen? Kung patuloy ka lang, mananangan ka lang sa Kanya, isipin mo lang na ang Diyos ang tagapagligtas mo. Lahat ng bagay, walang imposible kay Lord. Lahat ng mga hindi kaaya-aya mong pag-uugali, babaguhin ng Panginoon yan. Amen? Ang pride po talaga, ito yung Diyos-Diyusan natin. Mahirap baliin. Subalit, walang imposible kay Lord pag ito ay kaya mong i-let go. Amen? Kaya mong i-let go, babaguhin ka ni Lord. Sabi mo, kung may pride bear ka, gawin nating powder at dudurugin ng Panginoon yan. Aalisin ng Panginoon yan sa'yo. Amen? Mag-let go ka lang. Wag nating hayaan na maninirahan sa atin ang pride. Yun ang Diyos-Diyusan natin bilang isang Kristiyano. Yun ang pakahirap talaga. Kung may pride ka, mahirap ka talagang sumunod. Mahirap kang sumunod sa Diyos. Kasi paninindigan mo talaga yung sarili mong karunungan at kaunawaan, yung sarili mong desisyon at opinion. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang tayong mga nakikinig ng salita ng Diyos, alisin po natin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos upang makita natin at lalakaran natin ang presensya ng Diyos. Napaka-importante po talaga na maalis sa puso natin yan yung mga Diyos-Diyusan natin. Hindi lang po only for Atenas, maging sa ating Kristiyano sa kapanahunan ngayon. Nais ng Panginoon, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ito yung verse na to. Alam mo, malapit na ang Panginoon bumalik. Hindi natin alam kung kailan. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Subalit habang nandito pa tayo, habang may panahon pa tayong magbago tayo. Amen? Para kay Lord, for the sake of the glory of Jesus Christ. Ilagay mo natin sa ating puso at isipan, makapangyarihan ng Diyos. Amen? Taos puso kang magpasakop sa Panginoon. I-open mo yung puso mo sa Kanya at babaguhin ka ni Lord. Upang makita mo yun ang Kanyang kaluwalhatian. Upang madarama mo ang Kanyang presensya sa buhay mo. Amen? So, pang-apat, yung the resurrection or muling pagkabuhay. Paul preaches about Jesus' resurrection, which is crucial part of the message. Well, some mock him, others are interested and become believers. So, dito ipinangaral ni Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang siyang pinakamahalagang bahagi ng mensahe ng Ibanghilyo. Habang ang ilan is nang-aalipusta sa kanya, habang ang ilan naman is naging interesado at nagiging mananampalataya. Amen? So, makikita po natin yan sa verse 34.
Amen? May ilang sumama sa kanya at sumasampalataya sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. So, ito po yung nagiging timely din sa akin kasi even though sa mga friends ko na mga katrabaho ko dati, they are Muslims, they are Christians, but they didn't know what is the deeper meaning of Jesus Christ. So, napaka-blessed po kasi ginawa akong instrumento ng Panginoon upang ipaunawa sa kanila kung sino ba si Jesus. At naging interesado sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, kinukulit pa rin nila ako. Tas sabi ko sa kanila, manood kayo doon sa live stream at nang maunawaan ninyo at maliwanagan ang iyong kaisipan tungkol kay Kristo. So, makikita po natin dito sa unang Korinto 15:3-4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinabi ng kasulatan. So makikita din po natin yan sa Galatia 1:12. Amen? So mismong si Pablo na rin ang nagsabi, I witness. Amen? At dito din po sa Lucas 24:7, at ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. So, even the life of Jesus Christ, no? Doon pa lang nakasakasama niya ang mga disipulo at yung mga taga Jerusalem. So, tama ba, basta the life of Matthew, yung sa the book of Matthew, nung nandito pa si Kristo, nagkatawang tao. So, doon na niya pinaliwanag lahat. Ibinigay niya na sa atin ang pinakamahalagang bagay, yung salita ng Panginoon. Amen? Yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, napaka-importante upang maunawaan natin ang lahat. Amen? Dito din po sa Roma 1:4. Ano bang sinasabi doon sa Roma 1:24? Na ipinahayag na ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli sa mga patay na si Hesukristo na Panginoon natin. At makikita din po natin yan sa Gawa 2:24. Amen? So, ipinahayag na ng Panginoon yung kapangyarihan, yung kabanalan sa muling pagkabuhay. All we have to do is just to believe, just to obey. Amen? Kapit lang tayo sa salita ng Diyos at nang makita natin at maunawaan natin ang katotohanan. Amen? Napaka po talaga dito sa Gawa 17:16-34 dahil dito ipinapaliwanag ni Pablo ang tungkol kay Kristo. So, pinapaliwanag niya sa mga Atinas, doon sa nakasulat na sa hindi kilalang Diyos. So, dito ipinapaunawa ni Pablo sa mga taga-Atinas na ito yung Diyos ko, na sinasamba ko. Ito ang katotohanan ni Kristo. Makinig kayo. Amen? So, sa buhay natin, sa kapanahunan natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya sa kay Kristo Jesus, ano ba ang nais ipaabot o ipapaalala ng Panginoon uli sa atin sa kapanahunan na ito? Unang-una. So, nakasupport pa rin tayo doon sa Gawa 17:16-34 no unang-una. Ito po. Humanity's relationship to God or a relasyon ng tao sa Diyos. Amen? Paul emphasized that human are God's offspring. We shouldn't think of God as physical idol. He quotes of one their own poet saying, "In Him we live and move and have our being." So, binigyan din ni Pablo na ang mga tao ay anak ng Diyos. Amen? So, ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Atinas.
Ito yung sinasabi ng ipinapaalala ng Lord sa atin sa buhay natin ngayon na anak tayo ng Diyos. Amen? At bilang mga ganon, hindi natin dapat isipin na ang Diyos bilang isang pisikal na Diyos-Diyosan. So, hindi siya nakatira sa templo ng gawa ng tao at hindi siya ginawa ng tao. He is a powerful God. He create everything. So, nabanggit niya din doon na isa sa kanilang mga sariling makata. Sa Kanya tayo nabubuhay, lumalakad at umiiral. Ay makikita po natin yan sa Gawa 17 verse 28. Amen? So, ito po, ang relasyon po ng tao sa Diyos, mga kapatid, ay isang napakahalagang bagay. Ito ang nagbibigay sa atin ng layunin at direksyon. Sa pamamagitan ng relasyon natin sa Diyos, nakaranas tayo ng Kanyang pag-ibig, pagpapala at gabay. Amen? So, unang-una po, bakit napaka-importante talaga sa panahon natin yung ating relasyon sa Panginoon? Unang-una po, ang Diyos ang nagmamahal sa atin. John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. At makikita din po yan sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang umiibig sa atin. Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin sa ibang salin sa ibang salin ng Biblia. Amen? So, ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Kaya nga tayo, isipin po natin, mahal tayo ng Diyos sa kabila po ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya, mahal pa rin tayo ng Diyos. Tinatawag pa rin tayo ng Diyos upang tayo maglingkod sa Kanya. Pangalawa, ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. So, napakalinaw. We are creating by God's image, God image, okay? So, makikita po natin yan sa Genesis 1, verse 26 to 27. Ang sinabi doon, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. So, napakalinaw po. Dalawang klase lang ng tao. Lalaki at babae lang, ha? Lalaki at babae. So, makikita din po natin ang supporting verse dito. Supporting verse po dito po sa Matthew 19:24. Paki-ano na lang po kasi baka hahaba tayo. Marcos 10:6 at sa Genesis chapter 5 verse 1. Ayan, ano nyo lang po yan. I-review na lang po. Amen? I-review na lang po natin kay isang oras lang tayo baga. So, sa letter C, ang tao tinawag na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Genesis 3 verse 8-9. Anong sabi doon? Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinatanong, saan ka naroon? Amen? Sabi ni Lord, Betchay, nasaan ka? May panahon na tinatawag tayo ng Diyos. Subalit, marami tayong mga bagay na inaabala natin ang ating sarili sa mundong ito. Tinatawag ka ng Panginoon. Nasaan ka, anak? Subalit, may mga rason tayo sa buhay. Especially na, lalo na kung araw ng panambahan. Sasabihin ni Pastor, nak, magsimba kayo bukas. Magsimba po kayo bukas at nang makarinig po tayo ng salita ng Diyos. Pagdating ng araw ng bukas, marami ka ng rason. Na kesyo busy. Na kesyo may ginagawa sa palayan.
na kesyo na may trabaho. Binibigyan natin ng rason ang pagtawag ng Diyos sa atin. But think of it. Ramdamin natin yung sitwasyon na parang feeling mo hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka na niramdam ng Diyos, or sa madaling salita parang nalalayo na ang Diyos sa'yo. Remember this, hindi po nalalayo ang Panginoon. Narinirahan po ang Panginoon sa buhay natin, sa puso natin. Nandyan po ang Panginoon. Tayo lang po ang lumalayo sa Diyos. Tayo lang po. Kasi nananahan sa atin pa ang makamundong kasalanan, makamundong gawa. Kaya nalalayo tayo sa Diyos. Remember po, hindi po talaga si Lord na nawawala sa puso natin kung lagi nating ilalagay ang Panginoon sa puso natin. Ang Diyos hindi lang po sa simbahan. Ang Diyos na hindi lang po kay pastor. Nananangan po yan sa sarili mo. Amen? Yung time na tinawag ka ng Lord, Betchay, halika na anak, namimiss na kita. Subalit ikaw ang napakatigas ng puso mo, marami kang rason sa buhay. Ni pagdating sa Bible study, magsisin ka lang. Amen? Nakakalungkot po bilang isang Kristiyano na kahit hindi lang naman sa mga Kristiyano, sa mga tao ngayon na napababaling, parang sa salita nito is nabibisi na sila sa mundo nilang ginagawa sa kanilang mga nakasalayan. Subalit ang Panginoon, ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, patuloy pa rin pinaparanas sa'yo. Amen? Pinaparanas pa rin sa'yo. Tinatawag ka ng Lord. Like, hindi naman ako magsisimba dyan. Anong gagawin ko sa simbahan? Yes, of course, you have to listen the word of God so that you will know the truth about Jesus Christ. Amen? Huwag mo irarason na anong gagawin ko dyan sa simbahan. Hindi ako magsisimba kasi andyan si Sister Betchay. Hindi po yun rason. Hindi kita maliligtas. Si Lord ang magliligtas sa'yo sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Amen? Ito po yung sakit natin na dapat natin alisin ang mga rason. Nais ng Panginoon sumunod ka sa Kanya. Nais ng Panginoon na makinig ka sa Kanyang tawag. Nais ng Panginoon na lumakad ka sa katotohanan. Amen? Nais ng Panginoon na maramdaman mong anak ka niya. Amen? Ang tinatawag ng Diyos hindi po yung mga perfecto. Ang tinatawag ng Diyos mga kasalanan, kasi pag once na perfect ka, hindi mo kailangan si Lord. Sa ospital po, ang kailangan ng ospital yung mga may sakit. Ganyan din si Lord, ang kailangan niya yung mga makasalanan. Tinatanggap tayo ni Lord sa kabila ng kahit ano sino tayo. Tinatanggap tayo ni Lord, tinatawag niya tayo. Dahil ganyan kabuti ang Diyos sa kanyang mga anak. Lagi po nating iisipin, mahal tayo ng Diyos. Ang nais lang ng Panginoon, magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Lalo na po sa kapanahunan na ito. Maniwala ka, makapangyarihan ng Diyos. Ang Kanyang kabutihan ay araw-araw niyang ibinibigay sa atin. Amen? Pangalawa, ito yung nais ng Panginoon sa atin. Evangelism begin where you are. Ito ang nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. Nagsisimula ang Ebanghelyo sa iyo. Nais ni Lord, ibahagi mo yung natutunan mo sa Kanya. So dito, ang ginawa nagsisimula si Pablo ng mga pag-uusap sa mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan. Ito yung technique ni Pablo, or ito yung way ni Pablo para magamit niya or para maibahagi niya
ang salita ni Kristo doon sa mga Atenas. So ginamit ni Pablo ang pagkakatulad upang ibahagi ang ebanghelyo. Amen? Sa 1 Corinto po, sa 1 Corinto 9:22, sabi ni Pablo, sa mga mahihina ako'y naging mahina, upang makamit ko ang mahina. Ako'y naging lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makakapagligtas ako ng ilan. So, ito po yung pinaka-importante sa atin ngayon, yung pagbahagi ng salita ng Panginoon. Ang goal po natin is makapagligtas tayo kahit isa man lang kaluluwa, maibalik natin kay Kristo. Amen? For the evangelism po, hindi lang po talino. Hindi lang po marami kang alam ng mga memory verse kahit from the cover to cover ng Bible, alam mo lahat. Hindi po yan. Kundi yung kung paano mo maibahagi ng may kabutihan sa puso mo yung salita ng Diyos sa ibang tao. Amen? Once na, I remember this one na nag-evangelize kami sa Katburawan. May napansin lang ako baga doon, sabi ko nga pag nag-evangelize kayo ng ng salita ng Diyos, maibahagi mo sa kabahayan-bahayan baga. The first thing to do is purihin ang Panginoon sa kanyang salita na maibahagi namin sa tahanang ito. Yung may pagkukumbaba at pagmamahal ka na maibahagi mo sa iba yung salita ng Diyos. Hindi yung pagdating mo pa lang, kamusta ng buhay pananampalataya? Parang ganun. Syempre, yung madatingan mo doon tao, talagang, hold on. Parang gaganon ba? Grabe naman. Gumaganon diba? Parang, pero sa pag-evangelize po, kailangan damhin mo yung sitwasyon ng kaharap mo. Damhin mo yung anong nararamdaman niya para maibahagi mo. Ito yung way para doon mo maipunla sa kanya yung salita ng Diyos. Hindi mo siya dapat pwedeng, okay lang naman marami kang alam sa Bible verse, pero hindi mo siya banatan ng mga verses na hindi niya lubos maunawaan yon. So, ang kailangan na may kahinahunan, may pagmamahal tayong magbabahagi ng salita ng Diyos. Lalo na po talaga yung mga backslider baga, yung mga kumbaga tinatawag is lubog litaw sa panambahan baga. Lalo na po yun, matitigas na po ang mga puso ng mga yan. So, kailangan natin ipaunawa, kailangan natin kumbaga sa diinan talaga natin. Amen? Kailangan we feel na ramdamin natin yung kaharap natin. Kung anong nararamdaman niya, tapos ipasok mo yung salita ng Diyos. Yun po ang maganda. Yun po ang masasabing may pagmamahal ka sa taong binabahagian mo ng salita ng Diyos. Amen? Sabi din po sa Gawa 17:26, at mula sa isang dugo, ginawa niya ang lahat ng mga bansa ng mga tao upang sila'y magkalat sa buong ibabaw ng lupa at itinakda ang panahon at mga hangganan ng kanilang paninirahan. Amen? Supporting verse po nito, wala kasi ito sa book kaya sabi ko, ibang salin ba to? Okay. Sa Marcos 16:15, doon din sa mga disciples, anong inutos ni Lord sa kanila? At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. So, ginamit ni Jesus ang salita ito upang ipag-utos sa kanyang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. At ito'y isang mahalagang utos ng Panginoong Jesus na nagpapatuloy hanggang ngayon. Yun ang ginagawa natin. Yung magbabahagi ng salita ng Diyos in the platform. Kasi kahit hindi po to siya simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Worldwide na po ito. Abot na po sa ibang bansa kahit nandyan kayo sa Pilipinas. Kaya I was so blessed na po tong live stream na to kahit malayo kami. Nakakapag-share kami, nakakaroon kami ng opportunity to share the word of God sa inyo. At maging sa aming mga dito, maging sa aming mga kasama. So, ito ginagawa natin hanggang ngayon.
Patuloy pa rin natin ginagawa ang pagbabahagi ng salita ng Diyos upang ang goal natin, makapagligtas man lang tayo ng ilan. Amen? Napakabuti po ng salita ng Diyos. At ang pinakahuli, trusting God with the outcome. Yung pagtitiwala sa Diyos sa kinalalabasan. Very important po, your faith. Your faith, naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita, pero kayang gawin ng Diyos. Yung pananampalataya mo, lalo na sinamahan mo pa ng prayer without ceasing, yung non-stop mong pagpamanalangin, yung non-stop mong lalo na yung fasting, is very important. Kahit nga ngayon, ginagawa ko, kahit napakahirap mag-fasting, lalo na unang-una may trabaho ako, pangalawa, ang lamig dito, pangatlo, maraming pagkain sa harapan ko, ang hirap talaga mag-fasting, pero purihin ng Diyos na buhay. Nagagawa ko po. Nagagawa ko dahil alam ko, si Kristo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maniwala lang po tayo sa kalalabasan. Ibigay po natin sa Panginoon, itaas natin sa Panginoon. Ito yung ginawa ni Paul. Paul focus on being faithful to the message, knowing that God will bring about the desired outcome. Amen? So, nakatuon si Pablo at nagiging tapat sa mensahe na alam niya ang Diyos ang magdadala tungkol sa ninais na resulta. Ito din gagawin natin. Hold your faith. Maniniwala ka lang, kikilos at kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi doon sa Kawikaan 8:10 hanggang 11, tumanggap ka ng aking turo at hindi ng pilak at ng kaalaman higit sa pinakainam na ginto. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig ay may kaalaman at pag-unawa. Amen? Ang Diyos ay nasa control. God control everything. So wag kang mangangamba. Huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Sabi sa Biblia, huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Dahil ang Diyos ang mag-provide ng lahat. Dahil ang Diyos ang gagabay sa lalakaran mo. Dahil ang Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo. At sabi doon sa Gawa 5:29, ngunit sumagot si Pedro at mga apostol at sinabi, kinakailangang sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. So, supporting verse po nito, Gawa 4, verse 19. Amen? Kailangan natin sundin ang Diyos. Hindi dapat datin sundin ang tao. Dahil once na sinusunod natin ang daw, 2 ways lang ang maramdaman na either mabibigo ka or magtatagumpay. Pero sa Diyos, lahat tagumpay. Amen? Jeremiah verse 29, verse 11. Ito yung pinanghahawakan ko sa buhay ko. Ito yung sinasabuhay ko na Bible verse. Amen? For the Lord, ito din sinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na aking inihanda para sa inyo na mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong hinaharap. Amen? Ang Diyos ay may plano para sa atin. Lahat ng plano ng Lord makakabuti sa atin. Walang plano si Lord na malalagay ka sa masama. Lahat kabutihan. Lahat magbibigay sa iyo ng kasaganaan. Lahat magbibigay sa iyo ng kagalakan. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? So dito sa Filipos 4:7, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay. Yun ang sinasabi ko kanina. Kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng unawa at mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Amen? So, yung sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala sa araw ng bukas. Ang Diyos ang bahala niyan. Amen? Ang gagawin lang po natin is keep on trusting God, keep on the outcome. Amen? Alam mo, yung outcome na yon magbibigay sa iyo ng kagalakan dahil may Diyos
na provider, dahil may Diyos na mapagmahal, dahil may Diyos na makapangyarihan. Amen? Kapit lang mga kapatid. Kapit lang, dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? So, sa ating pagtitiwala sa Diyos, hindi natin kailangang malaman ang lahat ng sagot. Hindi natin kailangang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Believe in God. Obey His command. Amen? So, sa mga talatang ito, sumusuporta po sa Gawa 17 verse 16 to 34, ay nagpapakita po ng kahalagahan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Amen? Yun ang ginawa ni Paul sa mga taga-Atinas. Kahit na sa mga hindi pamilyar, amen? O mapanghamong kapaligiran. Dito tayo na-challenge bilang isang lingkod ng Panginoon. Amen? Dito po ipinapakita ni Pablo ang diskarte sa Ebanghelyo. Ebanghelismo na kinabibilangan ng pagbuo ng tulay, paghahanap ng pagkakatulad, at pagtitiwala sa Diyos sa resulta. Ayan po. At isa lang po ang maiano ko po sa inyo, maihahabilin ko sa inyong memory verse. Yun po ay makikita po natin sa unang Juan 2:17. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng bagay na pinagnanasaan ng tao, subalit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay. Amen? Kaya isa pong mapagpalang gabi po, at nawa po ang lahat po ay nagkakaroon ng kaunawaan sa salita ng Diyos sa gabing ito, sa mga oras na ito. At salamat po sa bawat nakikinig. Amen? So, bago po tayo mag-shout out, amen, sana po may naitanim tayo sa puso ng bawat isa sa lahat ng mga aking mga sinishare sa inyo ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-shout out, manalangin po muna tayo for closing prayer. Amen. Hallelujah, Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na ang iyong pong salita ay naibahagi sa mga oras na ito sa aking mga kapatiran na nakikinig, Lord, sa live stream na ito, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, maraming salamat for the victory, Lord, sa araw na ito, na ang iyong abang lingkod na ito, Lord God, ay iyong ginamit upang magbahagi ng iyong salita, Lord God. Maraming salamat po na mapay pagpalain niyo po ang bawat nakinig sa kanilang buhay, Lord, pagpalain sa kanilang trabaho, Panginoon, Lord God, at sa kanilang buhay, pananampalataya. Nawa po, Lord God, pag-alabin mo po sila sa kanilang pagsisilbi sa iyo, Panginoon, ng buong puso, buong tapat at lakas, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lubos pa ako talagang nagpapasalamat, Lord, sa mga oras na ito na ang katagumpayan ay sa iyo lang po lamang, Panginoong Hesukristo. Lord, maraming salamat, Panginoon. At higit sa lahat sa iyong gabay at pag-iingat, Lord. Hopefully, Panginoon, na huwag mo kaming pagsawaan, Lord God. Huwag mo kaming bitawan, Panginoon, kahit sa kagalakan, kasaganaan, at kalungkutan at kahirapan, Panginoon. Lagi ka namin kasama, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shout out! Shout out! Nasaan na si shout out? Sinong magsha-shout out dyan? Amen? Shout out! Ayan, shout out tayo. Shout out sa FOM Pastor Churches. Amen. First of the list. Pioderan Church, Pastor Carl Sandigan. Badian Church, Pastor Alan Flores. Hi, mahal. Tapil Church, Pastor Vicente Salisi. Hello po. Burias Church, Pastor Alvarico Flores. Hello po, Papa. Dulong Crusher Church, Pastor J. Lumen. Hello po, Pastor. FOM Men Antipolo Church, Pastor Aldwin Ching. Hello po. And Pastor Aloy. Hello din po. Sa kay Pastora Myrna Halcon po. Ayan. Sa FOM Outreach and Mission Station. Ang daming lista, Mendoza, Pinagmisahan, Veterans, Padilla, Tanay, and Binangonan, Cubao, Burias. Ayan po sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan po, Sister Leah Joy.
Sister Anna, Brother Tony, Irene Ginonan Kida, sa kay RG Sandigan, kay Sister Jessica Villar, kay Cabersabe. Unang-una ko na ha, piuduran muna tayo. Piuduran para mahirap nang makalimutan. Sister Ella, and then sino pa po ba? Sister Jazz, si Karen, and then pasensya na po. And then sa naman po, sa Piudura, sa Badian, Sister Bem, Marian, Sister Melet, ayan po, lahat po ha, Sister Jing, hello po sis, ayan, at sa lahat po ng, sa Tapel, hindi ko na isa-isahin, marami kayo, sa Tapel, Sister Melat, ayan, Sister Vanji, tapos si, yung asawa ni Pastor Vicente, nakalimutan. Sister Mary. Ayan, Sister Mary. Si Denden, si Esther. Ayan, sino pa? Si Chris. Salamat, Chris. Ayan, sa layout. Salamat ng marami for your time. And then, sa lahat po ng FOM Antipolo. Ayan. Maisa-isa ko pa ba kayo? Ang dami nyo. Ayan. Tita Vicky Flores, ayan, ang aking nawawalang kapatid, ayan, sige po, at tapos, ayan, sa lahat po ng taga-Antipolo, hello po, hindi ko na po kayo isa-isahin at wala na tayong time, lumampas na yata ako, and then po sa lahat po ng viewers, sa mga manunood, sa mga nagsishare, nagtatag at nagmi-mention, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, wala po tayong mapagod, malagi po tayong sumubaybay at i-support po natin ang ating live stream for the sake of the glory of God at lagi po tayong magpupuno ng kaalaman at karunungan ng Panginoon. And then, ayan po, sa lahat, sino pa po? Maraming salamat po lahat And then abangan po din natin ulit bukas ng gabi na maghahatid po ng Speak Life Day 77 po. Ayan po si Brother Bong and Nininda Lumpinis po. Kaya maraming salamat, sa pasensya na po talaga sa hindi ko mamimension ngayon at talaga yung aking lalamunan na nanginginig na ako sa lamig ngayon. Ayan, maraming salamat for this opportunity na binigyan nyo ako ng na makapagbahagi ng salita. Maraming salamat po sa lahat ng FOM family. Maraming po. God bless po everyone.